Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Love is so deep, it's more than I can stand. I'm melting your peace, it's overwhelming. Let's sing again, the more I seek you. The more I seek you.
purihin ka aming Panginoon. Lord, ito ang dalangin ng aming puso, Panginoon, na kami, Panginoon, ay magsik sa iyo, Panginoon. Aming mga puso, Panginoon, ay maglong, Lord God, na mahalin ka palagi, Panginoon. Araw-araw ng aming buhay, O Lord God. Mahalin ka, Panginoon, sapagkat ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ay dakila, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, ngayong umaga, kami po ay lumalapit na may pagpapakumbaba. Iyaan mo po na ang aming mga puso, Panginoon, ay mailagak namin sa iyo. Ano man po ang hindi nakikita mo, Panginoon, na hindi karapat-dapat sa aming mga puso, Panginoon, upang kami ay hindi makapagpuri ng malaya sa iyo. Aming Diyos, ngayong po umaga, amin po itong inilalapag sa iyo, Panginoon. Linisin mo po ang aming mga puso, O Diyos. Hindi man karapat-dapat, Panginoon, subalit, Panginoon, salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ngayong umaga sa iyong harapan ay magpupuri, Panginoon. Ano man ang kalagayan, Panginoon, ng aming mga puso, ihahayag namin kung gaano kakabuting Diyos. Ipapahayag namin, Panginoon, kung gaano kakadakilang Diyos. Kaya po, Panginoon, ngayong umaga, salamat po. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, O Diyos. Lord, sa aming pagpupuri sa iyo, iyaan mo po na ang aming mga puso, Panginoon, ay mag-umapaw sa kagalakan, Panginoon, dahil ang Diyos na buhay ang aming papupurihan. Ang Diyos na buhay ay tagumpay sa buhay ng bawat isa sa amin. Isang dakila, Panginoon, na araw ito, Panginoon, sapagkat ikaw ay aming pupurihin, Panginoon. Ang katunayan, O Diyos, na kadakilaan mo sa aming mga buhay ay ang aming mga hininga, ang aming araw, Panginoon. Kami ay narito, Panginoon, buhay, sumasamba sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa bawat isa na naririto. Aming Diyos, sa aming pagpupuri, ikaw po ang maihayag, ikaw po ang maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan mo po na ang mga awitin namin ngayong umaga ay maging kagalakan, Panginoon, sa iyo. Maging isang pag-asa, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Isang kalakasan, Panginoon, na sa buong linggo, Panginoon, na aming naranasan, na aming ginawa, Panginoon, kapaguran, Panginoon, ikaw po ang maging kalakasan namin, Panginoon, sa pamamagitan ng mga awitin na ito na aming aawitin sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Kaya mo po na ang mga instrumento, Panginoon, na gagamitin ngayong umaga ay magpuri din sila sa iyo, Panginoon. Ibigay, Panginoon, ang magandang musiko, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay malayang makapagpuri sa iyo, Panginoon. Malaya kami, Panginoon, na ibigay ang mataas na papuri para sa iyo, aming Diyos. Maging sa iyong mga salita, Panginoon, ngayong umaga. Dalangin mo po namin na ingatan mo po ang aming tagapagsalita. Ikaw po ang mahayag sa Kanya, Panginoon, ang mga salita mo na gagamitin ngayong umaga, Panginoon, upang maipahayag sa amin. Kaya mo po, Panginoon, ito ay maging bahagi, Panginoon, upang kami ay maituwid, upang makita namin, Panginoon, na ang iyong mga salita, Panginoon, ay patuloy na nangungusap sa bawat isa po sa amin, Panginoon, maging sa aming pagbibigay. Salamat po sa mga trabaho na meron ng bawat isa. Dalangin po namin na patuloy mong ingatan, palakasin, Panginoon, upang ang iyong kabangyaman, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na dumaloy sa iglesyang ito, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord, sa buong araw na ito, Panginoon, na aming gagawin, Panginoon, sa pananambahan sa iyo. Lord, ikaw po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang maihayag sa aming kalagitnaan, Panginoon. Samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang kami ay malayang makapagpuri sa iyo, aming Panginoon. Lord, purihin ka, maitaas ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na mayroong pagpapasalamat sa iyo, na mayroong pagpupuri, aming Ama, sa pangalan ni Jesus, kasama po ng iyong banal na Espiritu. Amen at amen. Amen. Ayan, isang magandang umaga po ulit sa mga isa. Pakibati po ang inyong katabi. It's a new day po, a brand new day na tayo po ay magkakasama, magbubuhay po sa
practice natin sa pagpupuri sa Panginoon ay talagang madala natin sa eternity. Amen? Let's worship the Lord. Let's sing Your Kingdom. Your kingdom generation declares your majesty, our lives are resounding with your praise. We split your and glory, we burn with holy fire, oh Lord, we sing to holy earth. Let's sing again, Your kingdom. Your kingdom generation declares your majesty, our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving, we burn with holy fire, oh Lord, we sing to holy earth. We set eternity in my heart, so highly for you. We sing hallelujah to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout out victory right here. To eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love here. Sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout your awesome love here. To eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love here. Come on, sing hallelujah. Hallelujah, yes, Lord, praise the Lord. Sing hallelujah. We'll take our place in history. Sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We serve thee. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love here. From here, from here, from here, from here to eternity. Hallelujah, Lord. We claim, Lord God, na kami po ay parte, Panginoon, ng kaharian mo na magpupuri sa iyo. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Lord. Habang kami, Panginoon, ay nagpapasimula, Panginoon, ang taong 2025, nakasama ka, Panginoon, Lord. Ang nais mo ay saliksikin ka namin, Panginoon, ang buong puso't kaluluwa. Yung kaharian mo, Panginoon, yung
yung kabanalan mo, Panginoon, ang nais mo na magampanan namin, Panginoon, sa buhay na ito. Kaya, Lord, we pray, Father God, to help us, Panginoon, na maging sensitive kami sa pagkilos mo, sa pagsasaliksik namin sa iyo, Panginoon.
me. Oh Lord, you search me. You know my name. Even if I fail, you love me. Your holy presence. Your holy presence surrounded me in every season. I know you love me. At the cross and where your blood was shed for me, there's no greater love than you have overcome the grave. You have overcome the grave. Your glory fills the highest grave. What can separate me now? You go before me, Jesus. You go before me. You shield my way. Your hand holds me. Your hand upholds me. I know you love me. At the cross and where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee.
na mga hindi namin kontrolado. Ikaw po ang kumilos sa aming mga buhay. Ikaw po ang kumilos sa aming iglesia. Ikaw po, O Diyos, ang manahan, Panginoon, sa araw-araw ng aming pamumuhay. Lord, maaaring marami sa amin ang naghihintay, Panginoon, ng anumang kasagutan, Panginoon. Pero Lord, your timing, lahat, Panginoon, na ginagawa mo sa buhay namin ay laging perfecto, O Diyos. Kaya Lord, nagtitiwala po kami sa inyo. Habang kami ay naghihintay, Panginoon, mas piliin namin, O Diyos, ang lingkod. Mas piliin namin, Panginoon, ang manatili sa presensya mo, Panginoon. Habang kami ay naghihintay sa iyo, O Diyos, sa pagdating mo, Panginoon, hayaan mo na, Lord, kami ay manatili, Panginoon, sa presensya mo at lingkod sa iyo, O Diyos. Despite, Lord God, ng kahit anong mga challenges na meron kami, Panginoon, sa buhay na ito. Salamat po. Take over, Father. Take over, Jesus. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you.
natin sa Diyos na kayang lahat gawin ang mga bagay-bagay na hindi natin kaya. Ipagpapatiwala natin sa Panginoon ito. Pawitin po natin muli itong na maging panalangin natin na may mga hindi tayo pinaupulan na bagay, hindi tayo kayang gawin. Ipanalangin natin na manatili ang Diyos. Come live in me. Let me sweet Jesus of your prayer. Diyos, hindi kami mapahamak, Panginoon, sa anumang mga decision making namin, Panginoon. Ikaw po, Diyos, na mag-take over. Muna ka, Panginoon, lead us, Lord, in a path of righteousness. Now we'll rise, Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Dahil kailan, Panginoon, hindi niyo po kami pinabayaan, Panginoon, sa journey, Panginoon, na hindi namin alam, Panginoon, ang hinaharap. Pero Lord, ang alam namin, O Diyos, na ito yung pinaka-safest place, Panginoon, ang manatili sa iyo, Diyos. Lord, hindi man namin makita kung ano yung mga nais mong gawin sa buhay namin, Panginoon. Lord, teach us, O God, na magtiwala lagi sa iyo, Panginoon. Teach us, O God, na manatili lagi sa presensya mo, Panginoon. Whatever the offer, Panginoon, ng mundong ito, Panginoon, Lord, ikaw ay sapat na sa aming mga buhay, Panginoon. Huwag mo kami hayaan, Panginoon, na mapahamak, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na lagi kami, Panginoon, nagpupuri sa iyo, nananatili, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. Kahit, Lord God, hindi namin alintana. Kahit, Lord God, hindi namin feel ang magpuri, Panginoon. Kahit, Lord God, hindi namin feel na pumunta ng church, Panginoon. Lord, kahit hindi namin feel, Panginoon, na mabuhay pa sa mundo ito. Lord, alam namin, Panginoon, na sa iyo, Panginoon, ay laging may kasagutan. Laging, Lord, sa iyo, Panginoon, ay ang buhay ay mahiwaga, Panginoon. Ang buhay sa iyo, Panginoon, ay, Lord, ang buhay namin ay precious sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, sa hiram na buhay na ito, Panginoon. Salamat po, Diyos. Dahil, Lord God, tinutulungan mo kami, tinutuluan mo kami, Panginoon. Hindi ka napapagod, Panginoon, na mahalin kami, Panginoon. Sa kabila, O Diyos, na ginagawa namin kamalian. Sa kabila, O Diyos, na ginagawa namin kasalanan, Panginoon. Sa kabila, O Diyos, na kami ay nagkukulang, Panginoon. Sa kabila, O Diyos, na hindi ka namin ina-acknowledge. Lord God, patawad po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil nariyan ka lagi sa aming buhay. Hayaan mo, Panginoon, panalangin namin at swelong panalangin na, Lord, ikaw po ang mag-take over ng aming buhay, Panginoon, pananampalataya. Buhay spiritual, Panginoon. Maging buhay practical, Panginoon. Ikaw po, Diyos, ang sumama sa amin, Panginoon. Mabuhay po kami, Panginoon.
Lord, ang kalooban mo, Panginoon. Mabuhay po kami, Panginoon, sa mga teachings mo, Panginoon. Na Lord, ito ay maglema, Panginoon. At talagang mai-apply namin, Panginoon, sa buhay namin araw-araw. Lord God, salamat po, Panginoon. Salamat po dahil, Lord God, maraming pagbabago, maraming nangyayari sa buhay. Lord, Ikaw kailanman, O Diyos, hindi ka nagbago. Ikaw ay nanatili, Panginoon, sa buhay namin. Kaya, Lord, salamat po. Kaya na patuloy mo tanggapin ang papuri pasasalamat namin sa iyo. Na sa iyo lamang nararapat, Panginoon, ang papuring karangalan, O Diyos, ay Ikaw po ay makaluwalhati, Panginoon, sa lugar na ito. Bawat linggo, bawat araw na aming pamumuhay, Panginoon, Ikaw po ay madakila, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Ama, sa katapatan mo sa aming buhay. Maluwalhati po kayo, Panginoon. Tanggapin niyo po ang handog namin papuring pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dako po tayo sa ating pagbibigay. Manalangin po tayo. Amang banal at dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Itinataas po namin ang aming tithes and offering bilang pasasalamat at handog ng aming buhay, Panginoon, na lagi mong iningatan at pinagpapala. Panginoon, Ikaw po, Panginoon, ang may-ari ng lahat. Ito po'y pinagkatiwala mo lang sa amin, Panginoon, na dapat ibalik sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, itong tithes and offering namin para magamit namin sa ikalalago ng aming church at para makakuha ng mga kaluluwa, Panginoon, na hindi pa nailalapit sa iyo, Panginoon. Panginoon, pagpalain mo po ito na aming bilang pasasalamat sa aming trabaho, Panginoon, na ibinigay mo, Panginoon, na ihiling mo pa na mabigyan mo kami ng trabaho, Panginoon. At ito po, Panginoon, na obligasyon namin na maibalik namin ang biyayang pinagkaloob mo sa amin. Ito po ay wala kaming dapat pagmalaki, walang dapat na ang kinig, Panginoon, dahil ikaw po, Panginoon, na makapangyarihang Diyos na kaya mo, Panginoon, na ito ay bawiin sa amin ng isang saglit lang po, Panginoon. Panginoon, pagpalain mo po ito Panginoon, na aming tithes offering para magamit namin, Panginoon, sa ikalalago ng aming church, Panginoon. Aming mga pangangailangan at iba pang pagkakagamitan ito, Panginoon. Ibinalik namin ang kapurihan, Panginoon, sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Ayan, narinig niyo po ko dyan sa likod? Narinig niyo po. Malakas pa ang boses ko. Ako po yung masama po ang pakiramdam dahil siguro sa panahon. Hindi po ko sanay na malamig. Sanay po ko pinagpapawisan ko.
Kaya po parang iba yung panahon, sobrang lamig na hindi po mawari bakit gano'n. Pasalamat sa Panginoon sa mga ng panahon, hindi po maulan, hindi maaraw, sakto lang. So ngayong umaga po, ako po si Sarah Geronimo. Sana all. Hindi po si Edo Laksin po pala. Hindi po. Ako po yung natutuwa po, medyo malakas po yung volume natin. Hinaan po. Tawag po ito, ako po ang magdadala po sa inyo na word po sa ating lahat for today. So, gusto ko po kayong magbatiin muli ng isang magandang umaga. Sana po kayo po ay nakapag-alusan dahil para po mas ma-digest natin yung pag-aaralan natin ngayon. Ngayon po, ano po date natin ngayon? January 20. Ang bilis po, no? Parang kailan lang, 19! Parang kailan lang nagpo-prepare tayo ng pang-regalo, ng pang-handa, nagpo-kompleto ng 12 na mga fruits para strategin sa 2025. Pero ngayon po ay patapos na naman ng January. Ano lang po, 12 days na lang matatapos na naman yung buwan natin ngayon. Pero bago po magsimula, sana po ay nabati nila po yung mga kapatid niyo ng isang magandang umaga. Good morning. Alam niyo po ba sa opisina, sa secular po, napaka-importante ng greetings. Kasi po, when you greet someone, not only you acknowledge the presence ng isang individual, but you are simply stating that you're happy to see that someone. Di po ba? Masarap pa ka naman binabate. Tapos may yakap pa. Talaga naman mahina. This January po, tinatalakay po natin ang topic natin this month na New Beginning with Christ. Sa next time po, nakita po natin na kung ano yung mga topic na discuss natin lately. So of course po, yung una is commit to the Lord whatever you do, or committing our plans to God in Proverbs 16 verse 3. Sabi po dyan where it says, commit to the Lord whatever you do. It is a call to surrender our plans, desires, and actions to God. This means acknowledging that God is in control and trusting in His plans for our lives. Yan po yung topic natin no first Sunday. Yung second Sunday or last Sunday naman natin Pastor Azim, she taught us about the lesson in Psalms chapter 90 verse 12, where the author asked God for wisdom to account for our time. Time flies, walang ang katiyakan ng buhay, definitely. At minahapulan ng Diyos ang kasalanan. Mahalaga na pahalagahan natin ang bawat sandali at araw na binigay niya sa atin dahil hindi naman natin alam kung anong mangyayari bukas. At ngayon naman po, pag-uusapan naman natin kung paano ba tayo magkakaroon ng fruitful na taon kasama ang Panginoon. Sa ating magkasimula po tayo kung unang ipadala. Makapangyarihan ka, Panginoon, Ikaw ang Diyos noon, ngayon magpakailanman. Ikaw ang Diyos ng aming buhay, Diyos, Panginoon, ng aming mga pangarap. Ikaw ang nakakabatid ng aming mga saloobin, mga aming isipan, O God. At salamat, O Diyos, dahil kilala mo kami. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, dalangin po namin na your presence will be abundant in our midst, Panginoon. Hayaan mo na malaya yung banal na Espiritu na magpapangusap sa amin. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay bumipo sa bawat isa na maintindihan namin, Panginoon, na isang magkabatid sa amin as we face the new year of 2025, O Lord. I even ask for your wonderful guidance, O God, as I utter all the words, Panginoon, from you. Maingatan ko po itong mabigkas at hindi masira, Panginoon. Muli, sa iyo po ang katagumpayan, sa iyo po, Panginoon, ang kakapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So, ang bilis po ng panahon, no? Nung ako po ay dumating sa Taguig, ako po ay 30 years old, back in 2005. First year high school pa po ako. Ayan. Napunta po kami sa Taguig, konting background lang po. Napunta po kami ng Taguig kasi nabenta po yung bahay namin sa Cavite. Kasi po ako po yung na-accidente sa motor. Tapos po dahil po mahal po ang gamutan that time, binenta po yung bahay namin, kaya po kami nalipat dyan. Tapos lucky enough, si Sir Joel po at saka si Ate Ruby ay kakilala ng aming tita
na siya nagdala sa amin dito. Kasi muna kami sa Bible school, Bible study, mga bata po kami, hanggang sa DBS kami dito, hanggang sa patuloy na po. May konti po akong pictures dito, pakita sa inyo. Ayan. Yan po ako. Ang tagal-tagal, bakit ako talaga mahilig na ako pa. Ang bayan palibel yan. Sobra po. Ayan. Yan po kami, no? Aming kabataan. Ayan po ako. Yan po ay ako. Ang bayan ko po, nakita ko po yung picture na sabi ko parang sa sino ka. Ay, bakit ito mo? Si Dave, hindi na po ni Dave, si Kuya Alex, si Kuya Ingo, si Kuya Don, nandito pa. Sige po, next slide. Ayan. Grabe po, ang papayat namin dyan, si Denden po, at saka si Dayan. Yan po ang aming mga pictures doon. Ayan. At sa ayun po. Projector po tayo ngayon. Kaya palapakan niyo po ang Panginoon, tayo po ay nakalento na po. Hindi na tayo projector. Ayun tayo projector na katulad ng dati. So amazing po ang Panginoon. Talagang lumilipas at lumilipat ang panahon. Ano po? Projector, walang picture. Correct. Walang picture. Walang projector. Ayan. So, talagang amazing po ang Panginoon kasi kung kayo po ay may sariling look back o ng mga throwback pictures noon, kayo din mismo ma-amaze kung paano ang kabutihan ng Panginoon up to this moment ay talagang buhay na buhay. Hindi ko po ma-imagine nung bata pa ako sa edad na 13 years old na ako po ay magkakaroon ng opportunity na makapagtrabaho, salita po ng ganito sa church. Never in my wildest dream na mangyayari po ito. Pero talagang ang Panginoon po, when we continuously follow Him and serve, talagang He will bring you to a place na talaga naman magagamit kanya sa kanyang katawan. So ngayon po, sa mga pictures po na nakita ninyo, pero po ang tanong nakadugtong dyan, kamusta po ang 2024 ninyo? Ayan. So, kamusta po ang 2024? Ang 2024 po sa akin is, mag-describe ko siya as remarkable, unforgettable, dahil po sa mga nangyari. Not only sa sarili kong buhay, pero marami po nangyari ng 2024 eh. Nandiyan na po sa mga current events, yung mga bagyo, si Christine at si Leo, na talagang bumagasa sa Kabikulan, sa Mindanao. Meron din tayong about sa Pogo, kung saan nahuli yung mga head ng Pogo, kasama na si Alice Cuo, ano pa ba, mga artistang nag-away-away, naghiwalay, so on and so forth. Talagang namang sobrang daming events na nangyari ng 2024. Even in our personal lives, sigurado ako, marami dito yung mga controversies at mga kinarap na talaga napagtagumpayan na natin for the year 2024. At salamat sa Panginoon dahil we are about to face another year of 2025. Ayan. So this time po, let us discuss naman ang ating next topic for the month. A fruitful year with Christ. Ano nga ba at paano tayo magkakaroon ng fruitful year with Christ? So, tayo po dyan. I am the true vine, and my Father is a gardener. He cuts every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit prunes, so that it will even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. Branch can bear fruit by itself, it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown in the fire, and burned. If you remain in my words, remain in you, ask whatever you wish, and it will be done to you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. As the Father has loved me,
so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I kept my Father's commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called your friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command: love each other. Thank you po. So ang ating text po is in John chapter 15 verse 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So as we step in this new year po, let us focus on living a life that bears fruit for the glory of God. We can see that Jesus in John 15:5 gives us the key to a fruitful life. Pero bago po ang lahat, before we get into the topic, maaaring matatanong niyo po ng bahagya, bakit nga ba ito sinabi ni Jesus? Noong unang panahon po, nung si Jesus ay kasama pa ng mga disciples, napakatigas ng ulo at hindi daw marunong makaintindi yung mga taong tinuturuan ni Jesus, even his disciples. That is why, when he teach or preach to the people, even to the Gospels, or disciples rather, pinapadaan niya to into parables. So isa po sa mga parables na ito, yung mga kasi na napunta sa iba't ibang mga lupa. When one of his disciples asked for the meaning of such parable, this is the reason why we have chapter 15 ng John. So dinefine dito ni Jesus, sino nga ba ang tunay na vine? At sino ba mga branches? At ano ang dapat gawin natin to keep in the vine and be fruitful? So let us now identify the lessons that we can see in this chapter. So una po dyan, we can see, recognize your source of life. Ayan. So sa John chapter 15, verse 1 to 3, sabi niya po dyan, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears fruit, while every branch that does not bear fruit he prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken. Ideally po, when you are a farmer or sabihin magsasaka, para po makultivate ang isang halaman, kailangan po siyang linisan. Naalala ko po sa mama ko dati, kapag siya may tanim sa isang mga paso o sa mga malaking timba, inaalis yung mga damo. Kasi sabi ng mama ko daw, pag may damo or foreign na plants, aagawin niya yung nutrients. So, maaaring mamatay yung main na halaman. Same as the vine. Para po maging fruitful pa ang isang halaman, kailangan siya, ano po ba yung tawag po, yung gagatasan? Yung puputulan. Puputulan para mamusgo. Sa science po, naalala ko sa teacher ko nung elementary, kapag po itong halaman na to ay pinutulan mo dito, pinutulan mo siya dito, may tendency na mag-spread out pa siya. Same analogy with the Bible verse ng John chapter 15, na kung saan we can see that how Jesus tries or will try to clean up our lives para maging fruitful tayo. So this message ay isang paalala na ang Diyos, ang ating tunay na pinagmumula ng buhay, lakas at pag-asa. Ang lahat ng bagay na mayroon tayo ay mula sa Kanya. Siya ang may kapangyarihan magbigay ng buhay at magpanatili nito at magbigay ng kahulugan sa ating pag-iran. Sa Kristyanismo po, ang tinutukoy na partikular sa John chapter 15 verses 1 to 3 ay hinahalintulad ni Jesus ang kanyang sarili bilang tunay na ubas at ang Diyos Ama naman ay bilang ugat. Ipinapakita ng talatang ito sa atin na ang ating buhay ay nakasalalay sa Diyos.
Kung nais natin mamuhay ng matatag at makatarungan at puno ng biyaya, kailangan natin ng patuloy na koneksyon sa Kanya tulad ng isang sanga na nakakabit sa puno ng uwas. Isa po sa mga testimony ko about this nung pinag-aaral ko po ito ay yung moment na kung saan ako ay nawala ko sa church. Bilang kabataan ko, sabi ko sa sarili ko, nagtrabaho naman ako, kaya kong mabuhay mag-isa. Kumikita naman ako ng pera, kaya kong mag-rent, kaya kong pinapagkain ko. So yun na totoo po, binigyan ako ng skin ng Panginoon. Pero sa araw-araw ko na gano'n ang aking paniniwala, araw-araw ko din dala yung guilt sa puso ko na mali. Parang walang ligaya, walang peace, walang pagpapala. Para bang, yes, nakakakain 3 beses isang araw, sobra pa nga, may nahisilungan dahil may bahay. Pero hindi ka masaya na nabubuhay ka. In fact, every day is a crawling moment sa buhay ko that time na parang hinahanap, may mali, may kulang. May emptiness sa puso ko na hindi ko siya maibsan at hindi mawala-wala. Kaya po, when we say recognize your source of life, I came into the point na I did acknowledge the God na bumuhay sa akin. Na I have to surrender my life back again to the Lord. Kaya kung tayo po ay may mga bagay na pinagdadaanan or maaring tingin natin hindi na tayo makapaabot pa or tingin natin loser na tayo, it's a deception ng kaaway. Kasi kapag naniwala ka doon, paano ka hindi ka babalik. Hindi ka babalik at hahanapin ang Diyos na may pilikuran niyo. Sabi po ng ibang tao na, ay, madali lang naman bumalik sa Panginoon, maghingin ako ng tawad, mananalangin lang ako, okay ka. Pero, really, meron po talagang dapat i-deal ikaw sa sarili mo. You have to trace where the emptiness is coming from. Nung panahon po na yun, nung trace ko po yung emptiness ng buhay ko, that led me to my family. Kasi I really believe that family is yung first ministry ng buhay ko. I cannot thrive or makakausad kung hindi ako babalik sa amin. Kaya po sa biyaya ng Panginoon, salamat sa mga tamang tao na kasamahan ko, they led me back to my family. At talagang ngayon po natamasa ko ulit, paminsan pa, kung gaano kabuti ang Panginoon sa akin. Kasi even though si Marie ay nagkaganito, it's a testimony na how God left me back to where I belong. Kaya nakakatuwa po ang Panginoon sa buhay natin. Yung po ay patotoo ko, maaaring kayo din po ay may patotoo. Kaya let us acknowledge and give back the gratitude that is due to God kasi we will never be here if God doesn't want us to be here. Sa pagkasabuhay ng pagkilala sa Diyos bilang pinagmula ng buhay, we have to be grateful or mapagpasalamat sa bawat aspeto ng buhay mula sa ating kalusugan hanggang sa ating mga biyaya. Dapat tayo mapagpasalamat sa Diyos bilang pinagmula ng lahat ng ito. We have to also show our faith or pananampalataya. Kailangan magtiwala tayo na ang Diyos ang may control sa ating buhay at siya ang magbibigay gabay sa ating mga desisyon. Of course, serving God at paglilingkod. Ang tunay na pagkilala sa Diyos ay bilang ating pinagmumulan ng buhay, ay nag-uudyok sa atin na magsilbi at magbigay ng pag-ibig sa ating kapwa tulad ng pagmamahal at biyaya na binubuhos niya sa ating araw-araw. So I hope that you are able to recognize the God that we are serving, the God that we are worshiping every single minute of our lives. Next point naman po, remain in Him in John chapter 15, verses 4 to 5. Sabi po dyan, kaya po today, remain in Him in John chapter 15, verse 4 and 5. Sabi dyan, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither you can bear fruit unless you remain in me.
I am the vine, you are the branches. If you remain in me and in you, and I in you, you will bear much fruit. And apart from me, you can do nothing. So the phrase "remain in me" emphasizes a constant and intentional connection with Christ. Sa English po, when we do grammar, when we say "remain in me," you are commanding someone to retain, to stay. So, ganun po siya grammatically ginagamit. That's why when we say "remain in me," the same phrase have intentional connection with Jesus. So we are being asked by the Lord, "Remain in me, huwag kang aalis. You have to stay." Paano yun? So kung sa tanong ko habang ginagawa ko ito, paano yun, Lord, kapag bumabalik-was kami, lumili ko, how can we remain in you? Ang sagot lang po dyan is, babalik po tayo dun sa last verse ng John chapter 15. Sabi niya po doon, He did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear. Kasi po ng Panginoon, no? Sobrang nakaka-cringe po habang binabasa ko ito. Talagang wala kang choice kung mahal ka ng Panginoon. Ito po yung pag-ibig na hindi nakakasakal. In fact, pag-ibig na hahanap-hanapin mo. Hindi mo siya pinili. Siya ang pumili sa atin. How amazing that God is for our lives. Manatili tayo kay Jesus ay isang mahalagang tema sa Kristyanismo. At ito ay tumutukoy sa ating patuloy na relasyon at ugnayan kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang konsepto ng manatili kay Jesus or remain in me ay pinakahayag sa John chapter 15 verses 4 and 5. Kung saan inihahalintulad niya ang kanyang sarili bilang puno at ubas at tayo'y bilang mga sanga. Ayon sa kanya, hindi tayo makakapamunga ng mabuti kung wala siya at kailangan natin siyang patuloy na pagkatiwalaan at sumunod upang mamuhay ng buo at matagumpay ayon sa kalooban ng Diyos. So I hope this year we prioritize intimacy with Christ over busyness. Let Him guide us, step and direct our path. Next po, number 3, bear fruit that glorifies God in John chapter 15. Evidence of abiding in Christ is a life that bears fruit. Sabi po ng Galatians chapter 5 verses 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires. Ang pagbubunga ng mabuti ay isang mahalagang aspeto ng buhay Kristiyano. Ayon sa Bible, ang ating buhay ay nilikha upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kung mababasa niyo po yung Genesis kung saan po pinariit ang tao, sabi niya po doon with excitement, dalangin natin ang tao. So, that is why, tayo po ay hindi aksidente na tayo po ay nabubuhay at hindi aksidente tayo ngayon ay nakaupo at nakikinig ng salita ng Panginoon. For He knew that you needed this. Kailangan po natin ito. Paano tayo makakabunga na magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon? How can we glorify God in our fruitfulness? Una po dyan, pagkapakita ng pag-ibig or bringing love. Ang pag-ibig kay Jesus at sa ating kapwa ay paunahing bunga na magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Sabi sa John chapter 15 verse 12, ito ang aking utos, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Kapag ipinapakita natin ang pag-ibig na ito sa iba, lalo sa mga nangangailangan, tayo ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ako po, ang karakter ko ay, kapag po ako ay nasasaktan, meron po kong certain level before ako umaray or before ako magsalita. Most of the time, kaya po siyang itago lang dito. Pag po talaga sobrang severe na siya, saka lang ako mag-run, maiyak ng kasama yun. Kasi hindi ko na siya kaya. There was one time po sa tawag po nito,
si Denden. Si Denden po, siya po yung tipo kapatid ko na hindi siya nonchalant. Siya po ay nonchalant po na kapatid. Parang yung pong baga po sa madaling sabi, parang siyang walang pakialam. Parang kapag sabi ka sa kanya ng, nangyari sa'yo, ganito. Sige, okay lang, kaya mo yan. Ganun lang siya normally. Pero nung mga nakaraang araw po na sobrang low po ng aking demeanor dahil may mga iniisip ko about work, wala po sila sinasabi sa kanya. Bila po siyang lumapit na, okay ka lang. So, yung ganong question po, that very moment, kailangan ko talaga siya. Kasi hindi ko alam paano magkukwento. Hanggang po, doon po siya nakwentuhan. Tapos bila pong nagsabi na siya ng mga ganito. In fact, hindi ko po inaakala siya ay magbibigay sa akin ng mga words na kailangan ko that time. Sometimes po, when we are reaching to others, it doesn't matter kung kayo ay may dala, may big deal o ano man. Sometimes, being there in that very moment na kailangan kanila, that's the sweetest thing you can do to somebody. Sometimes, dahil nga po, madalasan ng mga tao, meron silang mga past experiences na reason kung bakit ayaw nila mag-share, ayaw nila magsabi. Rather, they will keep it to themselves para iwasan na lang yung mga shame, nahihiyan, and so on and so forth. Pero when someone that is very dear to this person, or to you rather, kapag nilapitan niyo yung tao na yun, you will never know kung kayo yung answered prayer niya. Or hindi man, maging comfort sa time of need. At the same time, that's the best time for us to share the gospel o yung pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay hindi siya laging in a form of pamphlet or parang pagsuot ng kurbata ka or pumunta sa mga bahay. Sometimes, sharing the Word of God can be intentional in variety of ways. Kagaya po na sinabi ko sa inyo last time, yung kinuwento ko po, yung kaibigan ko na nagalagay ng Bible verse sa money, sa pera. Also, sa mga nagbabayad ng bills sa mga restaurant, iniipitan nila ng papel na may Bible verse to share. Sometimes, sa mga hospital, na mga, especially mga worried na mga magulang, mga kapatid, kamag-anak, that also can be a channel for you to share the gospel of God. Very little lang, makilala lang nila si Kristo na pwede nilang pagkatiwalaan sa gitna ng kanilang mga problema. Next time po ang pagpapatawad at pagtanggap ng pagpapatawad. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 14, kung pinapatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng iyong ama na nasa langit. Very difficult po ito gawin, ano? Especially kapag yung kasalanan ng isang tao is sobrang sakit, nagmarka siya. Ako po sa paa, meron akong kiloy. Kapag po yung nasipa, nasagi, masakit. Ganun din po yung pain ng emotional pain. Akala mo magaling na siya, pero paminsan pag may trigger, ang sakit pa din pala, parang hindi mo siya nakakalimutan, parang sarap na lang parang ito. And po yung pakiramdam paminsan exaggerated. Pero, how can we attain this phrase na pagpapatawad at pagtanggap ng pagpapatawad? This is something that only you and God can deal with. Remember forgiveness, you cannot reach forgiveness until you did such a thing. So, kung tayo po ay may mga sakit po sa dibdib to someone or to somebody, I hope that God will talk to you and help you heal. Meron po ako nakitang post sa Facebook about friendship. Sabi doon na okay lang matapos ang friendship. Parang ganun po. Parang kalimutan na agad. Parang pinatawad daw pero makalimutan na siya. Seriously, that time, last Sunday, nagtanong din ng question na, paano yun ate, paano ko silang mapapatawad? O napatawad ko na ba sila talaga? Sometimes po, ang tanong po na yan, kailan po ako nakasagot? It can't be defined by somebody. Kasi una sa lahat, kayo po may first-hand experience. But the good news is, we have a God who can be your counselor. Always have a pure heart to deal that. I know for sure na yung mga taong nasa isip ninyo ngayon at the back of your head, I know na one day, pagkatagumpayan niyo siya.
Meron po akong kaibigan na sobrang nakasakit po sa akin nung ako po nagtatrabaho sa dati kong company, sa Eastwood. Sa mga masama po talaga noong pong tao na to. Kasabay po ng pag-alis ko doon, hindi po naiwan. Mas tumama po sa akin yung sama ng loob. Parang nakakainis. Nawala na, natanggal po kasi ako sa work ko dati sa 2013. Kasi po, lagi ako nalilate, tapos 1 year lang ako noon, tapos hindi ako na-regular. Yun po yun. Tapos, meron po kong work doon na naaasar po ako sa kanya kasi lagi niya po akong parang nilolook down. Tutunay naman, natanggal po ako sa trabaho that time. Kaya po yung tao po na yun, nung mas mga narinig pa po mga story after, wala na po sa mga loob ko. Sabi po, may araw pa rin sa akin. Yung po yung nasa isip ko dati, may araw pa rin sa akin. Pero po, habang lumilipas ang panahon, nakalimutan ko na po siya. I mean, tapos po nag-PGL, nag-race encounter po pala muna. SBC. Anong year yun ate? 2014 ba yun? 14 ata, ganun. Naka-black pa yun. Oo, 14 nga. So, sakto-sakto nag-race encounter. Meron pong portion sa race encounter na about forgiveness. Lagi mo yung sa papel yung mga tapos susunodin. Hindi ko po talaga siya doon. Kasi basta mga tagalog ko sa kanya. Hindi ko makalimutan. Ito na nga ako, dumating na sunod na taon. Nakita kami sa mall. Tunang si kami ng SM Bata, Robinson. Nakita po kami talaga. Tapos ako, hindi ko siya maiiwasan. Kasi po talagang paganood kami. Ano ba yun sa, basta sa mall yun Tapos sabi ko pagganito kami. Sa lubong. Hindi ko po alam. Bakit po ako ang unang nag-approach. Alam ko kung hindi niya ako nakita, ako unang nakakita sa kanya. Kasi nakatalikod siya eh. From the side view, alam kong siya yun. So tinawag ko po, nilapitan ko po siya. Uy, ano pala yan? Kasi po, inulingan siya po yung kamay ko. Babae po ito ha. Ako po yung kamay ko, uy, kumusta ka na? So na po, hanggang ngayon kaibigan pa rin kami. So imagine the story that God can bring out of nothing. There's always beauty in each brokenness or in our brokenness. We will never know na yung mga bad experiences natin can be something beautiful that you can share to somebody to be a testimony. Di ba po? Ayan. Next naman, paglilingkod at pag-ibig sa kapwa. Sa mga magitan ng paglilingkod sa iba at pagpapakita ng tunay na pag-ibig sa kanila, tayo ay magiging instrumento ng Diyos upang magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Mabilis mo na testimony ulit. Mama ko po. Ang mama ko ay, ang love language ng mama ko ay service. Gusto niya po talaga pagkisilbihan siya. So dahil po ako yung panganay na anak, at nasa bahay na po ako po nakatokang maglinis, maglaba paminsan, at saka magluto. Dahil ko po sinisigurado kapag po ako nasa bahay, lalo po pag Monday at saka Tuesday ng umaga, ako pinigisan ng alas 3. Kasi magluluto po ako ng almusal, taon ni Didi, tapos ako pagising ni mga okay na lahat. Sa'yo ko po siyang maggalaw-galaw na. Tapos pumayuan, si mama po kasi hindi siya hindi siya masalita, hindi siya makinig. Ako po gusto ko po yung affirmation. So ko po yung ina-affirm na good job ako. Parang ganun po talaga yung gusto ko narinig sa mama ko. At alam ko po hindi ako nature yun. Nung ako po yung simulang bumalik sa bahay namin, na-amaze ko sa Panginoon na kung paano binago niya ang mama ko. And naiyak po ako in a way na ginamot niya yung gap namin ng mama ko. Ang mama ko ay hindi pala thank you, ma-appreciate na ako. Hindi yan palang din ang mama ko. In fact, kapag may mali ka, doon ka niya susunggapan. Ganun po ang mama ko. Pero dito pong lumalang balik ako sa bahay namin, pinagpapasalamat ako sa Panginoon na dumaan ako sa problema. Kasi kung wala yun, siguro, hindi ko alam kung magagamot yung relasyon namin. Pero this time, sobrang innate na po sa amin na yakapin ako ng mama ko. Sobrang innate na po sa akin na akbayan ko ang mama ko. At yakapin ng mama ko kapag nakahiga siya. Kasi kung parang yung po yung one thing na hindi ko naranasan noon sa kanya, lagi akong galit sa kanya. At yung talaga yung pinapadalangin ko sa Panginoon, sana papatawad ko ang mama ko. Kasi talagang for a long time, ako'y galit sa mama ko. At alam ko ng lahat ng iba. Kaya po ngayon, in-enjoy ko po yung paglilingkod. Kasi ako po'y masaya na open po kami ng mama ko. Ang dalangin ko na lang po ay sana makasama po
sa pag-church. Nag-church po sa Santo Niño si Mama kasi sinasamahan niyo si Papa sa Santo Niño kasi dahil hindi pa komportable si Papa dito. Pero I know God moves in miraculous ways. So, ayun po. Amazing po ang Panginoon. Next, apart from Him, we can do nothing. In this verse, it is also a reminder of our dependence on Christ. Ang mensahe ng apart from Him, we can do nothing ay nagpapakita ng ating pangangailangan kay Jesus sa bawat bahagi ng ating buhay. Siya ang ating pinagmula ng lakas, gabay at kaligtasan. Kung nais natin magtagumpay sa ating buhay spiritual, kailangan natin manatili kay Jesus, magtiwala sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban. Without Him, our efforts are futile. But with Him, we can accomplish all He has called us to do. As we rely on His grace and power, we will see His hand at work in every area of our lives. Meron pong isang kwento dito about the tree that bears fruit. Ano po majority po ng ating mga sa atin po ngayon sa lugar na po ay nahirahan sa probinsya. At ayun ang makaka-relate po kayo dito. In a small village, there was a farmer who had two trees in his orchard. One tree has deeply rooted by a river, receiving water and nutrients all year long. It consistently produced sweet, abundant fruit. The other tree, planted far from the water source, began to wither during the dry season. Its fruit was small and scarce. This story illustrates what Jesus teaches us in John 15:5. When we are connected to Christ, the living water, our lives will be full of spiritual fruit. But if we try to live apart from Him, we wither spiritually and our efforts fail to produce lasting results. There are practical applications for fruitful year that I wanted to share with you. Una po dyan, stay rooted in God's Word. Just as a tree needs water, we need the nourishment of God's Word to grow and bear fruit. Make it a habit to read, study, and meditate on Scripture daily. For example po, yung Bible reading guide, nasa ano po kayo doon? Nasusundan niyo po? Ako po ay nasa book ng Exodus. Kayo po? Genesis po. Habol po, habol tayo ng ano. Pwede po kayo magkaroon tayo ng ano, ng weekly relay na kung saan yung weekly na pwede ko may ma-assign tayo dito na every week, kung ano yung naka-assign na reading per week, kailangan mag-report sa GC, tapos pwedeng rewardan, no? Para it can be a challenge for everyone, to entice everyone to read the Bible. Hindi po siya in fairness naman po, natry ko na siya, kaya po siya ng 30 minutes. Kaya po 30 minutes. Kung gagawin niyo po siya religiously every day, yung naka-assign na reading, kaya po talaga siya. So, let's do that. I don't know kung paano siya magpamaterialize, pero hoping na we can do that. Next up po, develop a lifestyle of prayer. Abiding in Christ involves ongoing communication with Him. Prayer is the lifeline that keeps us connected to God's guidance, comfort, and strength. Ako po ay meron tinatawag na prayer chain sa sarili ko lang, where kung alam ko natututbrush ako, I remember a person to pray habang natututbrush. Very minimal prayer. And I'm so happy na most of the people that I brought to prayer, na-answer ko ng Panginoon yung mga panalangin ko. I hope you can also find a way to pray sa mga quiet times ninyo, kahit sa kwarto ninyo. Meron po ko nabasang kwento na kung saan yung nanay ko, meron siyang 7 anak. 7 maliliit na anak. So ang bahay po nila ay walang kwarto. Ang CR nila ay nasa labas. So itong nanay na po ito ay sobrang devoted sa kanyang pananampalataya. So dealing about prayer, she's very submissive. Every time na she has to pray, kung wala siya ng kumot, itatanong ko sa sarili niya. Alam na agad ng mga anak niya na siya ay nananalangin at tawag sa gampanahin. So that story is simply showing us that there's nothing that can stop us if we wanted to abide and pray. So let us do such. Kung hindi ako po kailangan magkalakbo ng kumot, kung kayo po ay may private area sa inyong bahay, you can do that. Ganda lang po ng technology natin. We have online Bible.
We have audio Bible. Kung kayo po ay gusto niyo magbasa ng Bible by hearing, you can also download and hear the word. May Tagalog na po na audio Bible. You can do that. C. Rely on the Holy Spirit for transformation. Fruitfulness is reflected in our character, our love, joy, peace, patience, and other fruits of the Spirit. These traits are not achieved by effort, but by allowing the Holy Spirit to work in us. So, let us identify one area na kung saan we can see yung pangailangan about sa fruit of the Spirit. Like yung self-control, kung tayo ba yung problema ng self-control, kindness, if do we have stressful moments where we feel sad, how can we transpire that to something in relation with sa fruit of the Spirit? So we can only do that if we do praying and also if we read our Bibles. Next, serve others as an expression of fruitfulness. Bearing fruit is not just about personal growth, it's also about blessing others. Look for ways to serve your family, community, or church this year. We can probably start small. Pwede tayo mag-start with our family, sa mga kapatid po natin, sa mga magulang po natin. Actually po sa akin po akin na po ito. Iba po talaga yung blessing to others from inside outside. Iba po yung joy na nag-bring niya sa akin. Especially po ako ay talagang gusto ko po narinig kasi yung affirmation ng iba na sila ay natutuwa. Especially po sa mga kapatid ko at mga papa ko po. I also have few people sa office. Ako po ay pa-resign na. Ang last day ko po ay sa January 31, Friday, next 2 weeks. So, may lungkot po, pero ako ay masaya dahil yung mga kaibigan ko kung may iwan doon, na kung saan na siya po ng kaunti. I'm hoping na sa pagtatanim, ang Panginoon na ang pakala mag-ibig. Start small. Volunteer at a local shelter. Join a church ministry. Simply look for opportunities to show kindness to your neighbors. Act of service are seeds that grow into the fruit of God's kingdom. In conclusion po, as a journey through this year, make abiding in Christ your greatest priority. Stay connected to Him through prayer, His Word, and fellowship with other believers. Trust Him to lead you, strengthen you, and empower you to bear fruit of His glory. Let this year be where you experience the fullness of life in Christ. And truly a fruitful year. God bless everyone. Thank you. Salamat po sa salita ng Panginoon sa umagang ito. And talagang si Lord po ang source ng ating pagbubuhay po, siya lahat maging ang ating pananampalataya. Sa kanya po nanggagaling. Bago po tayo magpapas sa panalangin ay meron na pong announcement tayong i-flash regarding po ito sa prayer and fasting. This is a congregational prayer and fasting. Ito po ay lahat po kayo ay dapat pong dumalo dito sa gawain ito. Ito po ay ang day 1 po natin ay online sa January 23 to 25. Yung January 23 po natin, ito po ay online, 7 o'clock p.m. Hopefully po at nananalangin po kami na makasama po namin kayo kahit sa online po. Kasi po ang mga nakakasama po namin ay yung po sino lang po, ang mga nanay, sila lang din po. Ate Rose, pwede niyo pong sama si nanay, ano niyo po siya sa chat. Ayun po. And others po, kasi po, malaking bagay po ang pananalangin po natin at pag-aayon na po as a church. Kasi ang hirap po na yung church po natin, wala po tayong congregational prayer. Kumbaga, ito po yung backbone ng ating
church po. Kumbaga kapag hindi po tayo nananalangin ng sama-sama, para po tayong naglalakad na laging kuba. Mahirap pong lumakad ng patuloy. Ito po yung day 1, 7 p.m. po yan, online po yan. Kahit yan po ay sa maaring sa MS team po or online po tayo mag-meet or messenger po. Yung day 2 online din po, yan po ay 7 o'clock p.m. Hopefully po na nandito po ay makasama po namin kayo. Ayan po sila Ellie, Kuya Ellie din po na senior. Makasama po namin kayo sa prayer po. Kasi malaking bagay kayo po ay meron po kayong valuable po kayo sa harian ng Diyos. Kasama po namin kayo. And also yung day 3 po natin ay dito po tayo sa church. Saturday. Ayan po ay alas 4 ng hapon. Ayan po. Face to face po ito. Pupunta po tayo sa church ng Saturday. Alas 4 po ng hapon. And meron po tayong normal na prayer and fasting. Ayan po, alam ko po na medyo mahirap po ito sa mga, yun na po. Kapag kayo po ay nag-take ng medicine, i-check niyo po muna sa doktor kung pwede po ba kayong mag-fasting. Ayan po, yun po yung mga protocols po sa mga magpa-fasting po. Baka hindi po kaya ng inyong physical health or yung inyong kalusugan po o yung inyong pangangatawan na mag-fasting po. So, mas maigi po na bago po kayo mag-fasting, ay ito po muna ay inas niyo po muna kung pwede po kayo. Ayan po. And also po, yung mga pwede po mag-fasting, yung iba po na talagang kayang-kaya naman po talaga mag-fasting ay talagang hopefully and praying po na makasama po namin kayo na kahit po yung ating physical na kalagayan ay nangihina, malaking bagay ng ating spiritual ay mas nangingibabaw dahil po ang flesh at ang spirit ay hindi po sila, kumbaga magkaaway po sila. So yun po yung ating announcement po na maka-join po nawa po tayo sa ating prayer and fasting. Also po yung ating prayer meeting po ay every Wednesday po pa rin, alas 7 ng gabi. Hopefully na maka-join pa rin po kayo. Pero this week po ay wala po muna tayong prayer meeting dahil po ay sunod-sunod naman po ang ating prayer and fasting. So sa Wednesday, wala po muna tayong prayer meeting. Thursday, Friday, and Saturday po ay meron po tayong prayer and fasting po. So yun po. Wala na pong any announcement. Thank you na update po mayo. Sige po, magwakas po tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito, sa salita mo. Salamat po Panginoon na Lord, Ikaw yung source ng lahat. Ikaw po yung dahilan kung bakit po kami nakakapagpatuloy Panginoon sa buhay na ito Panginoon Lord. Alam namin Panginoon na hindi madali ang pananampalataya, ang paglakad sa pananampalataya, Panginoon. Talagang, Lord, napakahirap, Panginoon, maging Kristiyano, Panginoon. Pero alam namin, O Diyos, na kumikilos po kayo at sinasamahan niyo po kami, Panginoon. Every day, Panginoon, ang journey ng aming pamumuhay, Panginoon. Lord God, kayaan mo, O Diyos, na ang dalangin po namin, O Diyos, na tulungan mo kami, Panginoon, na manatili sa presensya mo, manatili, Panginoon, sa church, Panginoon, na ito. Manatili kami, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, kung kami man ay may mga kapaturan, Panginoon, kaya mo, Diyos, na tulungan mo kami magpahinga at mag-recharge, Panginoon. At Lord, manatili pa rin, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Manatili sa pananampalataya namin sa iyo, Panginoon. Lord, pinapanalangin po namin, Panginoon, yung mga kapwa po namin, yung mga kapatiran po namin, Panginoon, na wala na po sa iglesyang ito. Lord, ang dalangin po namin sa kanila, Panginoon, ay Lord, tulungan mo sila, Panginoon, na makaahon. Tulungan mo sila, Panginoon, na makabalik, Panginoon, sa pananampalataya at sa church na ito. Tulungan mo sila, Panginoon, na Lord, na makapagsimula, Panginoon, kasama ka, Panginoon. Ang dalangin namin, Panginoon, ay ingatan mo sila at laging isaayos mo ang kanilang mga pamumuhay. Unang-una, Panginoon, na Lord, talagang maayos ang kanilang relasyon sa iyo, Panginoon, at makabalik po sila, Panginoon, sa pananampalataya at sa church na ito, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi madali ang buhay, hindi madali ang pananampalataya, pero kasama ka namin, Panginoon, sa bawat hinaharap namin, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon. Tulungan mo kami na, Lord, na lumakad, Panginoon, na laging dependent kami sa iyo, Panginoon. Dahil sabi mo sa salita mo, Panginoon, na talagang, Lord, apart from you, Panginoon, ay wala po kaming kayang gawin sa buhay na ito. Kaya, Lord, salamat po
na Lord, tinutulungan mo kami, tinuturuan mo kami, Panginoon, na Lord, na manatili sa iyo, manatili, Panginoon, sa presensya mo sa bawat araw ng aming pamumuhay at paglakad sa pananampalataya. Lord God, as we depart, Panginoon, kami sa lugar na ito, ang dalangin po namin patuloy ay matamasa namin, Panginoon, yung fire, Panginoon, yung pagsama ng iyong presensya sa araw-araw, Panginoon, yung maayos na kalusugan ng aming pangatawan, at Lord, yung maayos na rin ang kalusugan ng aming pananampalataya, Panginoon. Lord God, tulungan mo kami, samahan mo kami, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na lumakad sa pananampalataya sa iyo, Panginoon, kasama ka, Panginoon. Lord God, salamat po, maluwalhati po kayo, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.